Survivor. Good morning mga kabiwan moto. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Paki-hit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. So for today's vlog is papakita ko lang po sa inyo yung mga clips ng pagpunta namin sa Itbulaga, dun sa Bawalang Judgmental Breast Cancer Survivor Edition. So dun sa mga hindi nakakaalam, na-invite po yung asawa ko regarding sa breast cancer survivor, kasi po yung asawa ko is nagkaroon siya ng breast cancer last 2020 and nagkanda kami ng medication regarding doon. So nag-upload ako ng mga photo clips dun sa channel ko, dun sa mga hindi nakakaalam. Isa sa mga staff ng Itbulaga is nag-comment or nag-message dun sa channel ko para i-invite kami na sumalang sa Bawalang Judgmental para sa kanilang episode ng Breast Cancer Edition for the Breast Cancer Month na episode nila, para daw may share and maging inspirasyon sa mga dumadaan sa gantong klaseng sitwasyon, para sa mga kababaihan, and awareness para sa breast cancer. And bago ang lahat mga kabiwan moto, magsha-shoutout muna tayo kay Roderick Silvano Birin. Nung time na nag-post ako sa FB ko na nandoon ako sa APT studio dyan sa Cainta, is nakita niya yung post ko at binessage niya agad ako. So isa ko siyang subscriber, isa sa mga subscriber ko to na taga Marikina. Pinuntahan niya ako doon. Isa po siyang Lalamove, Food Panda, and Grab rider. So solid po yung suporta niya sa akin. Pumunta po siya ron. Siyempre nagkamusta, nagpa-picture, kasi nung times na pumunta siya rito o nagkaroon siya ng deliver dito sa Dasma, Cavite, minessage niya ako kung nasan daw ako. Ang problema nung time na yon, wala na ako sa tambayan ko, kaya hindi na kami nagkita. And then nabasa ko yung message niya, nakauwi na yata siya. Kaya yun, maraming salamat kay Roderick. So maraming salamat sa solid na pagsuporta mo. And shoutout dyan sa mga Lalamove, Food Panda at Grab rider dyan sa may Marikina, sa Cainta, sa Antipolo at sa Rizal. Shoutout! Yan, shoutout kay and maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. And ride safe sa atin lahat, and God bless. Papakita ko na sa inyo yung mga video clips at yung mismong interview sa asawa ko dun sa Itbulaga Bawalang Judgmental Breast Cancer Edition. Yan mga kabiwan mo, dito muna kami, pinagstay kami rito. Lahat ng contestant yata. ABCD, yan. Ito natin mga choices, kilalanin natin mula sa letter A. Hello, Dapper Cats! Ako si Marie Carl Desamparado from Santolan, Pasig. Naniniwala sa kasabihan, God is good always, in always. Thank you, letter A. Ngayon naman si letter B. Go. Hi, Dapper Cats! My name is Hanayon Formento from Dasmariñas, Cavite, na naniniwala sa kasabihang, walang mabigat na pagsubok sa taong nananalig sa Diyos. Thank you, letter B. Ngayon naman, ito na si letter C. Good afternoon, Dapper Cats. I'm Rufina from
Niniwala ako sa kasabihan, failure is not the opposite of success. It is part of success. Thank you, letter C. Puntahan naman natin si letter D. Go. Good afternoon, Dabber Cats. I am Nancy Gocarig from Silang Cavite. And I believe in the saying, it always seems impossible until it's done. And tough times never last. Tough people do. Okay, thank you po. No judgments. Loading real stories to life. Love and share. Wherever you are, it's time to connect. Bawal Judgmental. Mga Dabarkad, sa bawat istoryang naririnig, tandaan ang lagi namin paalala. Para sa unang istorya na ating pakinggan, panoorin natin to. Panoorin natin. Hello, Dabber Cats. Ako po nga pala si Lori B. Tagaro na kasalukuyang naninirahan sa Muntinlupa City. Ako po ay may isang anak at may kinakasama po. Gusto ko po sumali sa Bawal Judgmental para po sa aking mayoma at nalalapit na operasyon. At syempre po para po sa future ni baby. Maraming salamat po. See ya! Eto na siya. Welcome to Ipulaga, Lori B. Tagaro ng Muntinlupa. Lori, kamusta ka na? Ano Okay lang po. Eto siya, oh. Ay, andiyan. Oh. Ito po Kamusta? ako. Okay lang po. Totoo ba yung narinig namin? Hindi ba chismis yun na ikaw ooperahan? Yes po, hindi po chismis. Ano yan? Mayoma po. Mayoma. Ano yung mayoma? Sa ano po, sa tumor po sa matres. Tumor sa mattress. Pero hindi naman siya cancerous. Hindi naman Hindi po. naman. Pero may paraan pa naman. Meron po, operahan Operasyon. na po. Opo. Oh, Kailan ka operahan? Next week po. Next week na? Kaya Talaga? thankful po ako dito na tinawagan po talaga ako. Oh. Opo. So, hindi mo inaasahan to? Hindi po talaga akala ko ano. Joke Kala mo na. joke? Scam. Kala daw scam? Hindi scam yun. Paano ba magiging scam yun? Kasi unang-una, makakatulong na rin sa'yo. Oo. At syempre, yung operasyon mo medyo mahal-mahal. Opo. Kaya good luck sa'yo dahil pwede kang mag-uwi ng 100,000 pesos! Friends! Sinong kikilatisin ni Lori D? Sino ba? Secret. Ha? Hindi mo pwede sabihin. It's a mystery. Eto na, Ate Lori, kilalanin mo na ang mga choices na kikilatisin mo today. Mga Dabber Cats, pasok! Naka-emoji ito. Sa letter A. Magandang hapon, Dabber Cats. I'm Marie Carl Desamparado from Santolan, Pasig. Naniniwala sa kasabihang, God is good, always, in always. Amen. Amen. Sa letter B. Hi, Dabber Cats. Hanilin Formento po from Dasmariñas, Cavite na naniniwala sa kasabihang walang mabigat na pagsubok sa taong naniniwala sa Diyos. Amen, Amen again. uli. Kilalanin natin si letter C. Good afternoon, Dabber Cats. I'm Rufina from Las Piñas City. I believe in the saying that failure is the opposite of success. It is failure is not the opposite of success. It is part of success. Tama naman yun. Tama yun. Success din kaya ang kasabihan ni letter D. Good afternoon, Dabber Cats. I'm Nancy Gocarig from Silang Cavite. And I believe in the saying, it always seems impossible until it's done. And tough times never last. Tough people do. Yes. Ang ganda ng mga Tough times kasabihan. never last. Tough people do. Nakilala na natin ang choices. Simulan na natin ang Round 1! Uy. Seryoso eh. Huwag mo na Seryoso masyado inaaral isipin yung na niya eh. operasyon mo. Dahil kailangan galingan mo lang dito, ha?
Ngayon, nakilala mo sila, narinig mo yung mga kasabihan nila. Ano sa tingin mo ang tanong? Sino-sino sa kanila yung business owner po? Alin? Business owner. Business owner. Ano-ano mga business? Anong business Simulan yan? natin kay Marie. Kaya Marie, Araw-gabi. nasa party. Ano po, food business. Food? Ano pong klaseng food? Specific. Yes. Ano Siomay. Oh, Siomay? Ano pong Siomay luto? May siumayan ka ba, Marie? Anong luto? Nilaga o ihaw? Si letter B, si Siomay. Honey. Anong business niya? Madam restaurant, sir. Restaurant. Food din. Anong cuisine? Siomay pa rin. Si Rufina, si C. Anong Ayan. business? Wala nang Wala ka may isip. Alam ko na. Nagtitinda siya ng isip. Bili tayo. Sila rin di. May naisip ka. mga franchise, yung food chains. Food chain. Puro sa pagkain, no? Okay. Alam mo, ang ganda mo ng mga napili mo, mga negosyo nila. Pero alam mo ba, ang layo. Ang layo ng siomay sa Ang layo ng totoong hula. tanong. Dahil eto na. Sino sa kanila ang breast cancer survivor? Breast Cancer Awareness Month kasi ngayon. Kasama natin si Dr. Christine Ann Monte, isang medical oncology consultant para mas ipaliwanag ang magiging talakayan natin tungkol sa cancer, lalo na sa breast cancer. Pinaka-common yun sa mga babae. Babaihan, Oo. Eto na, Lori, ang mga pagpipili-pilian mo. Sa letter A, si Marie. Sa letter B, si Honey. C, si Ma'am Rufina. At sa letter D, si Nancy. Lori V, ito bang 50,000 malaki na may tutulong nito sa operasyon mo? Opo, malaking tulong na po. O sige, Parehas. pabuenas muna. Ano? Parehas pa lang kami may pinagdadaanan. Oo. Sila, ang dalawa dyan ay cancer survivor na. Ikaw ooperahan pa lang. Pero hawakan mo na to. Ayan. Alam mo bang pwedeng madoble yan? Pang-operasyon na talaga. Pero ingatan mo yan kasi bawat maling sagot may katumbas na halaga. So, protect your money. Kaya ito na, Lori. Pumili ka ng dalawa sa kanila at yung unang sagot mo, yun ang magiging final judgment mo. Bibigyan ka namin ng 10 seconds. Dalawa lang. Timer starts Now! A tsaka C po. A tsaka C. Si Marie tsaka si Rufina. Bakit sa tingin mo sila? Hula ko lang po. Malay mo naman tama yung hula niya. Honey, sa letter B, step down muna please. And si Nancy sa D, step down din muna please. At ang napili mo ay si A at si C. Thank you. Punta naman natin si Letter B. Letter B. Si Honey. Honey, na hindi niya Honey B. napili. Tama bang hindi mo pinili si Honey? Ate Lori sa round 1. Galing mo Buti dun, na ha? lang. Kundi, Naku, minus 20,000. malaki-laking pesos. kabawasan yun, Lori. Kausapin natin si Honey. Honey, nahanap natin yung breast cancer survivor. Ikaw ba? Hindi pa po ako consider as breast cancer survivor kasi po magto 2 years pa lang po ako sa November.
na naoperahan po. Kasi kinoconsider po siya na cancer-free kapag naka 5 years na po. Ayun siya. Kasama niya si Shy Singer. Hindi si Shy Singer. Hindi si Kevin Ay, yan. hindi ba si Kevin? Sino yung kasama mo? Asawa ko po. Kanya asawa. Ilang taon ka na, honey? Parang ang bata. 33 po. 33. And ikaw na-diagnose ka? Ilang taon ka? 31 po ako na-diagnose. Bali, nung 2020 lang po siya. Uy, pandemic Ay, din. Yes. Pandemic pa man din. Sobra. Ano po, bali monitor ko naman po talaga yung cyst sa breast ko. Kaya lang yun nga po, napag-abutan ng pandemic. Anong symptoms ang napansin mo para pumunta ka sa ospital at magpa-check? Kasi po nung, bali, yun nga po, di ba, monitor ko naman po yung bukol sa breast ko. Since 2012 po kasi, meron na talaga siya. Tapos nung 2019 po, natuhod po siya nung bunso ko. Kaya parang, sabi ko, ay papacheck up ko. Inobserbahan ko po muna siya. Pagdating po ng March 2020, pina-check up ko po siya. Then based po dun sa ultrasound ko, sabi ng doctor po, medyo hindi daw po maganda yung itsura. Parang papunta daw po sa cancer. So nirecommend niya po ako ng biopsy. Since ang taas po ng cases ng COVID noon sa hospital na pinagpapacheck-upan ko, hindi ko po siya naibalik agad. Yun po, bali after 3 months, from 0.6 cm po ng bukol ko nung February, after 3 months po, naging 6 cm siya kasing laki na po ng kamao ko. Ang bilis lumaki ng bukol. Yes po, pag cancerous daw po, ganun talaga. Paano yun? Hindi ka nabigyan ng medication? Hindi po kasi ako nakabalik. Hindi ko po siya naipa-biopsy. That po kasi for biopsy na ako noon eh. Para malaman po kung cancerous siya. Hindi ko po siya naibalik kasi nga po mataas yung cases ng COVID po. Klaro ko lang, Ate Honey, yung nabanggit mo na cyst na existing nung 2012, benign yun. Yes po. Tapos Sobrang yung... liit lang niya kasi kaya hindi siya itinitreat. yung Baka daw po kasi matrigger pag halimbawa tinusok po siya, maliit lang po. Baka po matrigger, lalo po siyang... yun din yung lumaki nung natuhod ka, nung Anak. Anak ko yung po. anak mo. Hindi po nasa side po iba. kasi. Opo. Mataas ang cases nun, pero mas mataas po ang tuhod ng anak ninyo. hindi, don't get me wrong po. No, hindi po dahil doon sa pagkakatuhod ng anak ko. Kaya kumbaga po ako na ano nagka-breast lang, cancer. Kasi based po doon sa doktor ko, na yun nga, in-explain ko sa kanya na natuhod nga po. Sabi niya, huwag mo sisihin yung anak mo. Dapat thankful ka pa. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mo maiisipan na magpa-check up ulit. Sabi niya gano'n. So, yun po. Pero tanong natin kay Doc, possible din po ba yon na mag-cause din po ng cancer like yung kunwari mga ganong impact? Kasi meron din akong kakilala na nagka-breast cancer, meron siyang, parang may hawak siyang pamaypay na naka-rest sa chest niya. And then nabangga. So iba yung impact. Tapos yung nagpa-check siya, yun nga po, nagka-breast cancer. So hindi rin ma-determine if because of that ba or existing na rin before pa? Yeah, usually ang trauma kasi hindi naman, walang studies na sasabi na related siya sa breast cancer, no? Most patients na pumupunta sa clinic, parang incidental, kumbaga, because of the trauma, like yung nangyari kay ma'am, dahil sa history ng trauma, dun lumalabas na, may bukol pala, tapos lumalaki na. Ever since it's been there, tapos hindi lang pinapansin. And usually, kasi pag malignant, slow-growing yung iba. Unlike, it really depends on dun sa type ng breast cancer. But to answer your question, most probably hindi siya related. Yun. Balikan ko lang yung kwento niya. Sabi niya kanina kasi, hindi pinagalaw kasi maliit pa. Totoo ba yun na pag ginalaw, pwedeng maging active? Depende yun sa aggressiveness ng breast cancer. Sometimes kasi may mga patients, no, nag-undergo sila ng biopsy and then pag nalaman na breast cancer, natitigil yung gamutan most often because of finances. Tapos sa time na yun na na-diagnose, lumalaki yung bukol. Kaya may misconception usually na kapag binayopsy, mas nag-trigger yung cancer. But most often, ang reason is because of the delay of treatment or pag-initiate ng treatment. Kaya siya lumalaki. Ibig sabihin ba niyan, Or Doc, dapat dumadami. pagka-discover na meron, treatment agad? Yeah, we talk The to earlier, patient, the better? to the family. Yes, agree.
the earlier it is treated, no, early detection is number one and early initiation of treatment, makaka-achieve tayo ng cure for the breast cancer. Sa case kasi, Doc, ni Honey, after 3 months, kasi hindi siya makapunta ng hospital para sa biopsy niya, kasi nga COVID lockdown, Pandemic. parang after 3 months daw, biglang lumaki yung bukol. Parang kamao na. Ganong kabilis. Yeah, because of the delay actually. As long as kasi hindi ka nagpapagamot, no, and you know that you already have the cancer, the longer you wait, the longer you're giving yung cancer the chance na kumalat or dumami. Or mas mag-worsen, pwede siyang kumalat sa ibang organs. So ang dictum dyan, the earlier the stage, usually stage 1 to 3, pwede pa nating ma-achieve yung cure. But sometimes, no, yung ibang patient nag-worsen, nag-stage 4. So, kailangan iti-tailor natin yung treatment based dun sa stage ng patient. So, important talagang masimulan agad yung gamutan. Sa pag-iisip. Doc, thank you uli, pero Thank you, Doc, marami ah. pa kaming gusto May tanong itanong pa rin sa kami, inyo. Doc, Oh, ah. thank you, Doc. Ako, Ate Honey, so nung na-diagnose ka na meron nga pang breast cancer, right away ba talaga nagpa-schedule ka na ng operation? Sorry. Hindi po. Bali po nag-undergo po muna ako ng biopsy nung June. Nung na-detect po na positive po siya sa cancer, July 3, nag-undergo na po agad ako ng chemotherapy. So yun, para po lumiit yung bukol kasi hindi siya pwedeng tanggalin ng ganun po siya kalaki. So 6 cycle po ng chemotherapy. And then after nun, Tsaka po ako nag-undergo ng operation nung November 2020 po. Ganun pala yun. Kailangan may size ka na aabutin bago Yes siya po. tatanggalin. Opo. Hindi pwede yung alanganin pa lang yung size. Kasi po pag malaki daw po yung bukol, tinanggal po, malaki po yung hiwa niya. So mas matagal po ako makaka-recover. Pag nag-chemo po kasi, nangihina ka, ganun po. Kailangan So malakas. yun, opo. Kailangan healthy po yung katawan mo bago po ikandak yung chemotherapy. Ano sabi ni Mister? Anong ginawa ni Mister? Anong suporta ginawa sa'yo nung nalaman na yan? Bali nung time na yun, kuya, nag-resign po siya sa trabaho kasi wala pong sasama sa akin para magpa-check up. Kasi yung nanay ko po, senior na. So wala pong mag-aasikaso sa akin, kundi siya lang po. Kaya nga sabi ko dun sa interview, sobrang blessed ko pa din. Kahit na binigyan ako ng gantong trial, hindi naman kami pinabayaan. Yun po. Paano yung mga anak mo? Paano mo pinaliwanag sa kanila yung kondisyon ni Mommy? Hindi ko naman po na sa kanila in-explain Kasi, Hindi, pero nakikita nila, wala ka ng buhok mo, nawawala. Nung una po na umiyak po yung pangalawa ko. Yung pangalawa ko po kasi lagi pong makamami po. Kadikit sa'yo. Nung unang chemo ko pa lang po kasi, nanlugo na po talaga yung buhok ko. Then, hindi ko po kaya na yung unti-unti pong nauubos yung buhok ko. Katabi ko po sa pagtulog yung mga bata. Parang nakikita po nila na ganun po yung hair ko. Balang ginawa ko po, nagpakalbo po kami nung mister ko po. Sabi niya, magpakalbo na lang tayo kasi doon din naman puntay ng ng buhok mo, mauubos din. Di pakalbo na natin. So sabi niyo sa mga anak ko, Nak, eto uso ngayon. Yes, summer. Diba? Summer look. Yes. Yun Two- po. 2 years ka na ngayon na cancer-free. Magto 2 years po ngayong November 3 po. Yes. Sana tuloy-tuloy na. Yes po. Thank you. Honey. Pag umabot siya ng 5 years, yay! Palakpakan talaga. Nakipag-chismisan ka kay Sigawan Mami na yan. Rupina. Kumuha ka ng tip sa kanya. Oo, kung anong ginawa malagpasan niya. mo na yung 5 years. Correct. Thank you, honey. Thank you, honey. Dito tayo sa isa pa niyang Ayan na. hindi... Ay, pinili niya. Pinili niya, po si magkaalam-alam na. Marie. Magkaalam-alam na. Letter A. Maraming salamat naman sa mga Dabarkad's Choices nating matapang na nag-share ng kanilang kwento. Hindi madali ang inyong mga pinagdaanan para malagpasan ang sakit na breast cancer, pero pinakita nyo naman na dahil kayo ay lumaban at hindi sumuko, kayo ay nagtagumpay. Pwedeng bumitaw, pero walang susuko. Oo. Correct. Kaya sana tuloy-tuloy na po ang paggaling ninyo. Congratulations po sa inyo. Yan mga kabiwan mo to, pauwi na kami.
Siguro dito ko natapusin ang video. Bye-bye. Bye-bye. Sabi mo, B1 Moto out. Bye-bye. B1 Moto out. Bye-bye!